Eto nga't makikialam muna ako ng bahay ng may bahay. Eto nga't napag-interesan ko, nalagyan ng vinyl tiles itong lababo ng kapatid ko. Tamang-tama din naman dahil hindi pa sila nakakapagpa-tiles. Kaya ito, niligpit na namin itong mga nakalagay dito sa lababo niya para maumpisahan na namin ang paglalagay ng vinyl tiles. Gabi na namin inumpisahan, tamang-tama wala nang gagamit ng lababo. Kaya tuloy-tuloy na ang pagdidikit namin ng vinyl tiles dito sa lababo ng kapatid ko. Nung una kasi pininturahan namin tong kanyang pinakalababo, kaya lang hindi pa kasi finish yung lababo niya kaya kinulang yung pintura namin. Kaya ito't bumili na nga lang ng vinyl tiles ang kapatid ko at 50 pieces nga pala itong binili niya at kasyang-kasya lang dito sa lababo niya. Madikit na naman to pero para masigurado ay bumili na nga din kami ng another pandikit pa. Pero kung finish na naman yung pagdidikitan nyo, okay lang na hindi na kayo magdagdag ng pandikit dahil napakakapit na nitong vinyl tiles. Kapag ganito kasing wrap pa ang didikitan nyo ay hindi siya 100% nakapit talaga. Waterproof, scratch proof at heat proof na din tong binili ng kapatid ko dahil dito nga niya ilalagay sa lababo. Tamang-tama dahil natutulog na ang kambal niya kaya natulungan niya ako sa paglalagay nitong vinyl tiles. Siya ang tagalagay ng pandikit, ako naman ang tagakabit nitong pinaka-vinyl tiles. Wala pa daw kasing budget ng papapatiles ng lababo ng kapatid ko kaya ito kapit na muna sa DIY. Tapos may magsasabi na naman dyan na dapat diretso pa tiles na lang dahil ganun din naman daw. Parehas lang din naman daw ang gastos. Paano kaya naging parehas ang gastos? Etong vinyl tiles, mura lang ang bili ng kapatid ko dito tsaka yung pandikit. Yung tiles, naku, malaki-laki talagang gagastusin doon. Materials pa lang sa pagpapatiles na ko, magastos na talaga tapos labor pa. Ito nga, ang ganda nga din ang kulay na napili ko. Ako kasi ang pinapili ng kapatid ko at black gold nga pala tong napili kong kulay. Kaya kapag nagpatiles na daw siya ng totoo, may idea na daw siya sa kulay na ipapatiles niya at ganito nga lang din daw kulay ang ipapatiles niya. Tapos eto nga, natapos na kami dito sa kabilang side kaya dito naman kami sa kabilang side. Tuwang-tuwa nga dyan ng kapatid ko dahil hindi na daw plain na plain itong kanyang lababo. Minsan kasi may mga suggestion din ako dito sa kapatid ko na sinusunod naman niya. Kagaya na lang ng sahig nila, sabi ko, kaysa bili siya ng bili ng linoleum, bumili na lang siya ng vinyl at vinyl na lang ang ikabit niya. Tapos eto nga lababo nila, sabi ko, dikitan na lang din muna ng vinyl tiles habang hindi pa sila nakakapagpatiles. Tamang-tama din naman dahil mahilig din naman mag-DIY itong kapatid ko. Sa kabilang side, ingat na ingat pa talaga ako sa paglalagay ng vinyl tiles at pinapantay ko pa talaga. Pero dito sa kabila, tinamad na ako magpantay-pantay. At dahil nagliligalig na nga din ang bunso ko, eto ng asawa ko ang pinagtuloy ko. At dahil meron nga mga parts na hindi pantay, sabi ng asawa ko, hindi daw pantay. Sabi ko, hindi kasi pantay yung pader. At nasisi pa nga yung pader. Ito lang sana ang pinakadingding ang lalagyan namin. Pero dahil sobra nga itong kanyang vinyl tiles, nilagyan na din namin itong pinaka-countertop. Waterproof naman to, kaya okay lang na mabasa. Pero nilagyan naman namin ng pandikit yung pinaka-gilid-gilid. Tumitigas kasi yung pinaka-pandikit, parang selan. Kaya nilagyan namin yung mga gilid para hindi pasukan ng tubig. Eto nga't makalipas lang ang ilang oras, natapos na din kami sa paglalagay ng vinyl tiles dito sa lababo ng kapatid ko. Kaya ipinagbabalik na din namin ang mga gamit niya pero hindi pa niya na-organize at kinabukasan na nga lang daw niya aayusin. Tapos tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang quality nitong vinyl tiles na nabili namin. Mukha talaga siyang totoong tiles at aakalain mo talaga na totoong tiles pero DIY lang pala.